Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala namang kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang kanyang pangalan. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya'y nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay amazing. Sa huling mga araw ng Adbyento, habang papalapit tayo sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoon, dumadaloy sa ating mga pagbasa ang mga kwento ng paghahanda, pananampalataya at pagtupad sa pangako ng Diyos. Ngayon, ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ang kwento ng pagsilang ni Juan Bautista. Isang sanggol na mula pa lamang sa sinapupunan ay meron ng dalang misyon. At sa kwentong ito, ang isang salita na lumulutang at tumatagos sa puso ay ang salitang kagilagilalas. Ito ang reaksyon ng mga tao nang marinig nila ang mga nangyari. Sa Ebanghelyo, nabasa natin na nang ipanganak si Juan, hindi lang basta siya tinanggap bilang sanggol, siya'y naging tanda ng isang kagilagilalas na gawain ng Diyos. Pinag-usapan siya sa buong kaburulan ng Judea. Lahat ng makarinig sa kanya ay namangha. Hindi ito ordinaryong kapanganakan, sapagkat ang kanyang mga magulang ay matanda na at ang kanyang ina na si Elizabeth ay dating baog. Ngunit sa tamang panahon, nangako ang Diyos at tinupad niya ito. Ang salitang amazing, kagilagilalas, ay madalas nating marinig sa mga kwento ng kababalaghan o sa mga sandaling punong-puno ng pagtataka. Pero sa pananampalataya, ang kagilagilalas ay hindi lamang tungkol sa mga himalang malalaki at dramatiko. Minsan, ang pinakakagilagilalas na bagay ay ang mismong presensya ng Diyos sa pangkaraniwang araw. Ang pagbibigay buhay sa isang matandang sinapupunan, ang pagbubukas ng isang tahimik na puso, ang panibagong umaga para sa isang pagod na kaluluwa. Lahat ng ito'y amazing, di ba? Sapagkat ito'y gawa ng Diyos. Ang kwento ni Juan ay paalala sa atin na ang Diyos ay laging gumagawa ng mga bagay na lampas sa ating inaakala. Minsan sa katahimikan, minsan sa mga taong hindi natin inaasahan, minsan sa mga lugar na parang malilimutan na, pero palaging totoo. Ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay tapat, at ang kanyang mga gawa ay kagilagilalas. Ngunit may isa pang kagilagilalas na bahagi sa Ebanghelyo ngayon, ang pagbibigay ng pangalan.
Akala ng lahat ang ipapangalan sa bata ay Zacarias tulad ng kanyang ama. Ngunit itinama ito ni Elizabeth at pinangalanan siyang Juan na ang ibig sabihin ay biyaya ng Diyos. God is gracious. Nang tinanong si Zacarias, siya mismo ang sumulat ng pangalan ng bata, Juan. At biglang nabuksan ang kanyang bibig at siya'y muling nakapagsalita. Sa pagbibigay ng bagong pangalan, isang bagong misyon ang ipinanganak. Amazing din ang pananampalataya ni Zacarias. Ito'y muling nabuhay. Dati siyang naging tahimik dahil sa kanyang pagdududa. Ngunit sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pangalan, ang kanyang pananampalataya ay nabigyang buhay muli. Minsan sa ating sariling pananampalataya po, dumaraan tayo sa mga panahong tahimik tayo. Hindi dahil sa pagmumuni-muni, kundi dahil sa ating pag-aalinlangan. Pero laging may pag-asa. Kapag tayo ay muling sumunod, muling nanalig, muling nagtitiwala, muling tumalima, ang ating bibig ay muling mabubuksan upang magpuri sa Diyos. Sa huling linggo ng Adbyento, habang abala tayo sa paghahanda ng mga panlabas na bagay, pagdedekorasyon, pagbabalot ng mga regalo, paglilinis ng bahay, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na may mas mahalagang bagay tayong dapat paghandaan. Ang pagkilala sa kagilagilalas na gawain ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa mga himala, kundi sa araw-araw, sa pagtanggap ng kapatawaran, sa pagbabalik loob, sa pagkapit sa pag-asa, sa mga pagbabagong maliliit, ngunit mayroong lalim. Lahat ito ay amazing, kagilagilalas. Gaya ng mga tao sa kaburulan ng Hudeya, napapaisip din tayo. Ano kaya ang magiging bukas ng batang ito? Ngunit maaari nating itanong din sa ating sarili, ano kaya ang plano ng Diyos sa akin? Baka hindi man natin agad makita, baka hindi malinaw, baka tahimik pa ngayon ang ating Zacarias na puso, pero darating ang panahon na bubuksan din ng Diyos ang ating bibig upang magpuri. Sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Gumagawa siya ng kagilagilalas na bagay kahit hindi natin agad napapansin. At sa konteksto ng Adbyento, ang pinaka-kagilagilalas na bagay ay ito. Ang Diyos ay darating sa katawang tao. Ang Diyos ay magiging sanggol. Ang walang hanggan ay papasok sa kasaysayan. Ang may likha ng lahat ay matutulog sa sabsaban. Walang masihigit pang kagilagilala sa pag-ibig ng Diyos na pinili ang pagiging maliit, mahina, at marupok upang tayo ay abutin. Kaya nga, napagandang magnilay tayong lahat. Ano yung mga amazing na kilos ng Diyos sa buhay natin ngayon na kailangan nating kilalanin, pasalamatan at ipahayag? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, ng kababalaghan at kagilagilalas na biyaya, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong presensya sa bawat araw. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, bigyan mo kami ng pananampalatayang handang tumalima kahit hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa bawat sandali ng katahimikan, turuan mo kaming makinig. Sa bawat himala, maliit man o malaki, turuan mo kaming magpuri. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.